family ko po 'yan, ayan. 7 po kaming magkakapatid, wala po yung parents namin diyan dahil sa hindi po nakakakilala sa amin diyan sa live, ayan, para makita niyo yung presentation, ayan, mag-join kayo sa webinar. Ayan po yung family ko, 7 po kaming magkakapatid, pang-anim po ako sa, aming magkakapatid and, last week lang po, eh, kakauwi lang namin dito sa Manila, nagbakasyon kami dun kaya complete yung sa picture namin. So, dahil related po ang ating pag-uusapan, itong family ko kasi, 'di ba, na-post ko po sa timeline ko at napaalam ko po sa GC natin ang ating topic ngayon. Pero, ito po, yung family ko is sila po yung dahilan kung bakit nagsusumikap din ako at nanalangin din na magkaroon talaga ng opportunity at magkaroon po ng family business. At matagal-tagal na rin po, ayun, nagsusulat na ako ng goal. Ano ba yung puwede naming gawin na negosyo with family para puwedeng ipamana sa mga magiging anak namin. And, finally po 2023 ayan sisitaw po yung, nakita kong opportunity na puwedeng pang-pamilya. Kaso nga lang, karamihan sa negosyo ay hindi talaga agad naniniwala or nagsusuporta yung family. Pero siguro, dahil kami is, family oriented din, nung shinare ko sa kanila agad-agad po is nag-join sila. So ito yung ate ko, 'yan titingnan niyo lang dito sa yung arrow na 'to. Actually dapat mag-register na siya kasi ang problem lang is yung ID niya. So wala siyang ID, although meron na kasi wala yung talagang card. So kaya hindi pa siya nakapag-register pero dapat nag-register na siya. Pero lahat kami ayan nakikita niyo yung 6 na 'yan simula dito, ayan kasi magkasunod 'yan. Ito yung panganay, ito yung pangalawa, pangatlo, apat, pang-anim ako at ito yung bunso. Lahat po kami ay sitaw seller na and kumikita and meron na po silang mga affiliates. Okay. Sige, ituloy na natin ang ating presentation pero bago pala 'yan, ako pala si Maricel Atibagos Butad and I'm part of Team Masiskarte and naniniwala kasi ako na lahat ng nasa team is mga madiskarte sa buhay. Ayan. Okay, next natin is, ito yung ating tanong, bakit mahalaga po ang goal or plano sa negosyo? Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Bakit ba mahalaga talaga yan? Okay, sige. Ano ang goal sa Tagalog? Sa mga nasa webinar po, paki-type naman sa ating chat kung ano yung Tagalog ng goal, okay? Type nyo nga diyan kung ano kasi 'di ba ang goal is English, ano ba yung Tagalog ng goal? Yan, comment nga diyan sa ating comment section kung ano ang Tagalog ng goal. Dali, sa live natin. Ayan, baka alam nyo po, type nyo diyan kung ano po yung Tagalog ng goal. Pangarap? Ayan, may nag-comment po ng pangarap, ano pa? Yes, ano pa yung inyong maisasagot? Comment niyo lang diyan, mababasa po natin kung ano yung Tagalog ng goal. So, hindi na natin patatagalin pa, parang pampakuha ng atensyon 'yan kasi so siyempre po sa goals kailangan smart goals ka dapat. Unang-una is dapat specific siya, okay? So, halimbawa gusto mo makapag-save ng 100,000, klaro siya na magse-save ka ng 100,000, specific siya. Okay, another po is smart or I mean, 'di ba smart, S is specific. Then, M naman is measurable. Okay? So sa measurable po is kailangan mag-set ka ng deadlines and then identify why you want to achieve and kailangan ma-monitor mo siya. Pag gagawa ka ng goals dapat smart. Sa letter A naman po is achievable. Set challenging yet achievable goals. For example, gusto mo ma-achieve yung 100,000 after 6 months. And then, or 50K kaya, dapat ma-achieve na siya. So, dapat, kapag nag-goals ka, is dapat achievable siya. Dapat posible siya. Alam nga naman may goals ka at ma-achieve mo yung 1 million, isa tingin mo naman hindi kakayanin ng iyong kita kaya. So, dapat possible din siya. And letter R naman is relevant. Set goals that are relevant to your overall life plan. Dapat may kaugnayan siya dun sa mga nauna na ginawa mong goals. Huwag yung paiba-iba. 100,000 tapos nagbago ka ulit 50,000 na nga lang. Dapat is relevant siya. May kaugnayan siya doon. And then letter T is the last, timely.
goal has target finish time attached. For example, 'di ba, yung specific mo is 100,000 pesos. May deadline 'yan. Dapat may timeline na dapat, for example, April ngayon, dapat April 2024 at 1 year, April 2025, dapat gano'n ang pag-set mo ng goals. So, sa pag-set ng goals, dapat smart. Screenshot nyo 'to para meron kayong record kasi may kinalaman 'yan mamaya sa ating pag-uusapan pa. Ito yung mga sample ng paggawa ng goals. So may sumagot kanina, ang Tagalog daw ng goals is pangarap. Ayan. My goals or dreams in life. For example, goal number 1 niya is have a job, be rich, maging mayaman, or be happy. Siyempre, pag sinulat mo to, may kalakip na action or may gagawin ka. Kailangan what I will do to achieve it para ma-achieve mo yung magkaroon ng job, maging mayaman kaya or maging happy. Unang-una, sa goal number 1 mo, dapat mag-study harder ka. And then, find a job para maging mayaman ka, sabi pa nga nila. And ito yung mga sample ng mga goals or dream in life. And be good at anytime para maging happy daw siya. Ito pa ang actually, ito yung mga ginawa ko rin noon. Lagyan-lagyan ko rin ng bahay. Finish my education, get a good job, give back to my parents. Ayan, sa may mga parents pa, sipagan nyo pa hanggang buhay pa sila. Okay? And then travel, ayan, get married if there is a chance, then live a happy life. Yan yung mga sample ng goals, kung ano yung gusto nyong i-achieve. Since nasa sitaw tayo, yun ang pag-uusapan natin. Real talk lang tayo, guys, no? Ayan, sa live natin, real talk lang po tayo. Marami ang gustong magnegosyo, pero wala namang goals. So, talagang gano'n na lang kahalaga na meron tayong goals. Siyempre, marami tayong tatanungin or maitatanong sa iba na gusto mo magnegosyo. Siyempre, ang karamihan na sagot is, oo, gusto ko magnegosyo, pero yun ang goals. Pero ayaw niyang mag-aral, ayaw niyang magbasa, ayaw niyang matuto, at higit sa lahat, ayaw niyang makinig. Kumbaga pinapalagpas niya yung mga opportunity. For example, itong sitaw is a good opportunity. Shinare mo siya, ayaw niya, pero pag tinanong mo, gusto niya ng business. Pero nung shinare mo na ang sitaw, ayaw niya. Pero dapat maintindihan mo yan. Kaya kailangan be good at maging good ka rin. Baka kasi ayaw niyang maniwala sa sitaw or sa opportunity sitaw dahil problema din niya yung nag-share. Kaya ikaw mismo is maging maayos mo na yung sarili. And then, tapos ayaw mong ma-reject. Takot kang ma-reject or takot kang magkamali. Sabi nga nila, okay lang magkamali. Ang importante, sumubok ka. Okay? Next. Ito no, mga lang, isisingit natin si sitaw. Ano ba ang bago sa sitaw? Unang-una, user interface and recharge wallet. So, napansin niyo po ba sa user interface ng sitaw po, nag-i-improve ang system? Yes, nag-i-improve ang sistema po. Okay, napansin niyo ba na yung dashboard is very transparent? Itong nakaraan po is maraming, hala, ano nang nangyari sa sitaw? Bakit ganito? Hindi na makita ang current profit. Hala, hindi ko na makita. Nakakawalang gana. Ano ba namang nag-upgrade lang ang sitaw, pinaganda lang, kinabahan ka na kaagad, medyo kulang yung tiwala mo sa company. Maintindihan din natin, pero wag naman pairalin yon. So nakita niyo yung user interface ng sitaw na sobrang ang ganda ng improvement ng system, and at the same time yung dashboard is transparent. If kung titingnan niyo po sa website, napakaganda niya na, at saka ito pong recharge sa wallet. 'Di ba po yung dati is Piso po sa GCash, right now po is pinalitan Pickles. Okay, GCash Pickles na easy to access na rin and pinadali. Okay? Pinadali siya. Okay? Next tayo sa slide, mabilisan lang to. Ito meron tayong mga katanungan dito. Kasi baka tumagal ka na sa sitaw at hindi mo pa alam yung reason or yung deepest why mo, bakit ka nag-join sa sitaw. Okay? Ano ba yung pinaka-deepest why mo? Bakit ka nag-join sa sitaw? Especially yung mga natanungan ko for my family, magkaroon ng savings emergency fund, magkaroon ng bahay, time freedom, financial freedom. Baka sinabi ko na lahat. Pero kung ikaw nanonood sa ating live right now and dito sa webinar na nakaka-attend, mag-comment ka dyan. Ano yung pinaka-deepest why mo?
why you register as a seller sa sitaw. Ano yung pinaka-deepest why mo? For me is, magkaroon nga ng family business at nasabi ko kanina sa introduction pa lang na with 5 family, magkaroon kami ng family business. Siyempre, ayun, time freedom, financial freedom, para makabanding ang family pa rin. Okay? And syempre, yung savings and also the travel. Noon, hindi ko talaga hilig ang travel, pero nung na-try ko, okay pala siya. Mas marami, mai-explore mo, mas marami ka pang mga ideas. And, ayun, ang sarap palang mabuhay. Parang mga ganon. And then, what types of, and actually, a person are you? Na, like, dito sa sitaw, ikaw ba ay conservative? Ikaw po ba ay moderate or aggressive? Pag sinabi po nating conservative, ikaw yung tipong tao na nalaman mo na ang opportunity sitaw and then medyo nag-aalangan to maglagay ng medyo malaking puhunan, like nag-i-start ka lang muna sa 500 pesos, mga ganyan. Tapos, ayun, hanggang sa conservative ka nga, paunti-unti ka lang, inaaral mo yung business, and then merong tinatawag na moderate is normal. Di ba kanina nabanggit ko, nag-start ka lang ng 500, and then kung makonsidered ka rin, kung anong klaseng tao ka pagdating sa negosyo, ikaw ba yung moderate, like, naglalagay ka na agad ng 5,000 pesos, parang mga example lang ng ganyan, no? Lagay ko na tong 5,000 ko. Titingnan ko, pag-aralan ko. Pero yung pangatlo, aggressive. Ito yung mga marami akong nalaman and syempre sila mismo ang nagsasabi na pinangutang nila yung puhunan nila sa sitaw. One of, hindi ko siguro, hindi ko sure kung okay lang sa kanya banggitin ko siya, but nandito siya sa webinar right now. Siya po ay isang, talagang saludo ako sa kanya, risk taker talaga. Na-scam siya before sa ibang company and then nung share ang negosyo, ako po yung nag-share sa kanya, sa po siyang single mom, and nabanggit niya na inutang daw po niya yung talagang ano siya, aggressive na maglagay ng malaking puhunan sa sitaw and agad-agad nakapasa siya ng processing rate. Meron pang iba na nandito rin sa sitaw na sinanla yung kwintas. OFW siya, nakalimutan ko yung pangalan. Pero ayun, nag-message kami noon eh. Message ko siya kasi gusto ko siyang invite sana dito sa live, no? Kasi nakaka-inspired kasi natuwa lang ako, naalala ko din ngayon na hikaw to sitaw. Sinanla niya yung hikaw niya para ipundo niya sa sitaw. Di ba nakakatuwa, magkatunog? At ngayon, I think nabawi niya na yung kanyang sinanla, kumita pa siya sa sitaw. Ganun siya ka-aggressive. Meron naman ding nag-share din sa sitaw community na binenta yung kalabaw, tapos kumita na sa sitaw, naging 2 na yung kalabaw. So, ganun sila ka-aggressive. Ikaw na nanonood ngayon sa live or ikaw ngayon na nandito po sa ating webinar, anong klaseng tao ka pagdating sa pagnenegosyo? Ikaw ba ay conservative? Ikaw ba ay moderate or aggressive? Ikaw po yung makaka-rate sa sarili mo kung ano ka. Basta pag sinabi nating conservative, ikaw yung tipong inaaral mo muna, medyo dahan-dahan ka lang. Pag moderate ka naman, ikaw yung tipong parang gusto mo na maglagay, pero kumukuha ka lang ng, parang meron kang inaantay. Pero pag aggressive ka, wala nang tanong-tanong, go ka lang ng go. Ayan, usapang utang is not good kung pangwaldas lang siya, pangluho. Pero ang utang is okay siya pag talagang nagamit mo siya sa business. At marami po ang ganong sistemang ginagawa nila. And then, ito, sa goal natin, make it sure na meron kang ganito, no? Sa pag-goal, short term ba, medium, or long term. Pag sinabi nating short term, 1 to 5 years, hindi naman po tayo 100% sure kung gaano katagal si sitaw, but din ngayon, suportahan natin ang company, magtiwala tayo sa company ng sitaw, kasi 1 to 5 years, ano ba yung ginugol mo na ma-achieve mo dito sa sitaw, then after 6 to 20 years, ano ba yung gusto mo pang ma-achieve, matulungan ba kaya, ano yung iyo pang gusto pa na ma-achieve dito. Okay? When it comes naman sa affiliate, ilang affiliate ba dapat yung I mean, kasi sa affiliate, dapat ang goal mo doon is matulungan sila. Hindi yung parang kumita ka. Kasi pag tinulungan mo sila, yung mga affiliate mo right now,
pag tinulungan mo sila, naintindihan nila, hindi mo na sila pupursigihin na dapat maglagay ka ng ganito, sila na at sila na po ang gagawa ng paraan para mapunduhan, ma-process po yung mga orders. Meron pong nag-comment dito sa ating live. Hi po kay Mama Rose Cappuccino. Wow, ang ganda naman na kanyang apelyido. Talaga naman. Hi po, shout out sa iyo, Ma Rose Cappuccino. Sabi niya, for me, moderate. Pinag-aaralan ko pa lang po talaga. Very, very good po. Kaya kasi nga, lagi kong sinasabi, do not invest on something that you do not understand. Kung maliit pa lang yan ngayon, pwede kang magsabi na ng sana all, pero pwede mo nang palitan yan ng pwede all. Kasi ito din po yung pinanghahawakan ko, small is not small at all. Kasi ako mismo po, as 1 year na sa Sitaw mahigit, and I'm part of the partnership po, nag-start ako sa 123.12. And yan po yung next natin pag-uusapan sa ating presentation. Okay? Kasi sabi ko nga kanina, no, small is not small at wag mo pong maliitin yung pagsisimula mo ngayon. Nakakaramdam ka ng inggit sa iba, pero dapat palitan mo siya ng pwede all. Pwede all na yung level nila ngayon is pupunta ka rin dyan. Nagkataon lang talaga na meron na silang pera or aggressive sila, no? Pagdating sa pagpupuhunan ng ngutang. Kung ikaw takot ka naman mangutang and gusto mo yung parang meron ka pa rin peace sa iyong sarili, tama yan. Si Mama Rose sabi niya moderate lang siya. Tama yan, ma'am. Kasi pag naintindihan mo po, papasok na dyan, gagawa ka talaga ng paraan para mapalago or madagdagan pa po yung iyong capital. Kaya saludo ako sa mga nag-start ng maliit din na talagang nai-inspired sila lalo na mas yung mga nakakaangat sa kanila parang namomotivate sila, nai-inspired lang sila. Kasi kung nainggit ka, mas lalo kang tatagal niyan. Bakit? Mapapagod kang mag-aral, mapapagod kang makinig sa nauna sa'yo, at mapapagod ka talaga na aralin pa ang business. Okay, next tayo. Dito na tayo sa sinasabi nating compounding capital. Pag sinabi nating compounding capital, dagdag ka lang ng dagdag ng iyong capital. Noon kasi sa nag-start kami, pwede pa kasi nung time kami parang pioneering po, 123.12 may ganung price pa, pero ngayon wala na po. I think ang pinakamababa ngayong price sa mga products ni Sitaw is 188, I think. Ayan, comment kayo dyan sa mga seller kung ano yung pinaka mababa na. I think mga 188 sa tingin ko. Kasi chinek ko pa lang yung 7% na profit markup. Okay, sige. Compounding capital, so ang minimum ngayon is 500 pesos. So hindi ka na makapag-recharge ng mga mababa sa 500. So minimum 500 pesos. Okay, syempre, student and employee yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi yung student, marami po sa akin nag-PM, ate, gusto ko talagang makatulong na kila mama, gusto ko na pong magkaroon din ng extra income. Kasi, ayun, ang pinaka-goal nila is makatulong sa family. Yung mga dagdag gastusin, sila na lang daw. So sa student po, make it sure na 18 years old ka at dapat may valid ID ka para makapag-registered ka as a sealer dito sa Sitaw. Halimbawa po, estudyante ka ngayon. Siyempre, ang pera mo lang dyan is allowance galing your mama and your papa. Okay, allowance. So, for example, sa time namin nung aaraw, 500 pesos weekly yung allowance. So, pagpalagay natin, halimbawa, 500 pesos po ang iyong allowance, and then, gusto mo talaga na makaipon or maka-join or maka-register sa Sitaw, I advise to save 125 pesos weekly. So, ang magiging tira na lang sa 500 mo is 375 pesos. Tama, di ba? So, yun na lang yung budgetin mo sa mga pagkain mo, kung ano pa man mga gastusin. Bahala ka. Tapos yung 125 mo, di ba, sa isang buwan ay may 4 weeks. So, 125 pesos times 4 is equal to 500 monthly. So, ibig sabihin, meron kang recharge na 500 pesos monthly. So, ibig sabihin, wala kang daily activity ginagawa. Like, hindi ka po dito makapag-process ng daily, which is okay lang po yun. Ang importante ay kahit papaano po, maipaprocess ka. So, siguro dahil nga nabanggit ko kanina, yung pinakamababang products ni Sitaw is 188. So, pipiliin mo lang muna yung pinakamababa ang profit margin na i-publish mo sa iyong shop. And then, ayun, pipiliin mo rin yung pinakamababang orders at yun lang po ang iyong ipaprocess. Tutulungan kita dyan kung estudyante ka. Basta yan ang aking mai-advise sa compounding capital.
Pagdating naman sa employee, iba-iba po kasi 'no, merong kinsinas katapusan ang sahod or yung sa salary po, tapos merong 5 or 10. Pero kasi nga para mas mabilis nating maintindihan, dito tayo sa kinsinas or katapusan, 15-30. Halimbawa po, nagsahod ka ng 15, magtabi ka ng ₱500 sa iyong sahod. Tapos i-recharge mo sa iyong wallet. Tapos sa katapusan naman 500. So ibig sabihin sa isang buwan ay meron ka pong ₱1,000 sa isang buwan and meron ka pong 12,000 sa isang taon. Siyempre, alam naman natin kung sitaw seller ka, alam mo namang hindi pa baba, pataas yan kasi ang ating ano dito is wala pong ikalugi sa sitaw. Okay, hindi mababawasan yung iyong puhunan plus kikita ka pa. Although may tinatawag nating processing rate, okay lang yun hindi ka makapasa, mababawasan man ng less 1%, okay lang yun. Wala ka pa ring lugi. Ayan, nag-comment ulit si Mar Rose Cappuccino, sabi niya po, ang ganda talaga ng apelyido niya. Parang gusto ko magkape tuloy. That is my favorite flavor talaga ng kape, cappuccino. Ayan, sabi niya po, yes po, tiwala lang po, newbies lang po talaga ako, pero sana lang po talagang maging successful balang araw. Yes, ipag-pray natin yan and mag-aral ka pa po ma'am ng gusto, kung meron po kayong GC sa iyong Bisaya ko na, sa inyong GC, ayan, magtanong ka po doon, magpa-guide ka po sa mentor nyo para habang tumatagal po is matutunan mo, lalaki po iyan. And discipline and habit, bakit kaya? Nabanggit ko dito sa presentation natin ang discipline and habit. Kasi doon sa mga pinag-uusapan natin kanina, like yung balik tayo dito, yung sa compounding capital, di ba parang, kung estudyante ka, okay, magtatabi pala ako ng 125. Kung ano ka naman, kung employee, 500 lang, mababa lang yan. Ang bilis sabihin, pero napakahirap gawin yan. Bakit? Kasi marami tayong gastusin eh. Mahal pa ng bilihin ngayon. Pero kaya nga kailangan natin ng discipline and habit. Pag naging habit mo, kung estudyante ka, naging habit mo magtabi ng 125 sa 500 mo na allowance weekly, or employee ka na itabi mo yung 500 kinsinas, tas katapusan naman 500. Pag naging habit mo yan, nadisiplina mo yung sarili mo, maniwala ka po sa akin, magiging successful ka. Kasi iba-iba naman po yung meaning ng success. Yung tipong nagagawa mo to, nadidisiplina mo yung kaya pala. Wala din po yan sa malaki ang sahod or sa liit ng sahod. Basta naka-goal ka. Kaya mahalaga talaga ang goal and plano po sa buhay ninyo, no? Mahalaga talaga na magplano ka at sa pagplano mo, sabayin mo rin ang dasal. Okay? Kasi hindi pwedeng sarili mo lang din. So magtiwala din po tayo palagi. And then dito po, halaga yung discipline and habit. Pag nagawa mo po yan, maniwala ka sa akin, masya ka na lang, lumaki na yung yung aking pundo dito. Kahit estudyante ako and abangan niyo po, meron tayong magiging testimonials, estudyante po siya na sobrang hindi lang siya kahit papaano nakakatulong sa family niya, siya mismo sa edad niyang yun. So, surprise na lang po. Hindi ko siya pwedeng sabihin ngayon. Tapos, ito po, meron akong nailagay ditong weekly, monthly, yearly. So, make it sure lang din po na yung linyahan na deserve ko to, pwede mong gawin yan dito sa sitaw. Pwede kang kumurot lang. Wag dakot, kurot lang. Kasi pag dinakot mo, wala nang matitira. So, kung weekly, for me, no, share ko lang, ako, reward myself. Minsan, nagdi-me time ako, date with my husband. Pag may income, ayun, reward din ang sarili. Din monthly achievement naman na, for me po, ang monthly achievement ko, like, emergency fund, nagtatabi ako. Ayan, for example, ang goal ko, after 6 months, may 60,000 akong emergency fund. So, kung walang emergency, ilagay ko naman siya sa isang bagay na pwede pa siyang lumago. So, habang kumikita kayo, dapat nagda-diversify ng iba pang pwedeng pang-investan or lagyan pa ng other source of income pa. And then, yearly achievement. Kung meron kang yearly achievement, mag-goal ka na dapat after mag 1 year ako sa sitaw, meron akong properties, makapag-travel kaya, or basta meron ka pong investment like house and lot kaya, bahay kaya. So, ano yung goals ninyo? At isisingit ko rin po dito na bakit kaya na marami din namang mga nauna na, pero naunahan pa nung mga huling nag-register. Kasi nga, wala silang goal. Like, wala silang goal na dapat after 6 months, ito na dapat yung magiging pera ko
sa sitaw na puhunan. Kung wala kang gano'n, tapos withdraw ka ng withdraw, paano mo malalaman? Hindi mo siya mamo-monitor. Kaya nga 'di ba, be smart sa goals mo. Ano yung smart? Specific, measurable, achievable, relevant, timely. Lahat ng pinag-usapan natin ngayon maging consistent ka. Like dito, estudyante ka, i-consistent mo 'yon. Kahit anong mangyari consistency talaga is the best policy, okay? Consistency lang, padayon lang kung sa Bisaya pa, tuloy-tuloy lang kung sa Tagalog. Kahit nakakaramdam ka po ng mga parang nanghihinaan ka ng loob, tuloy-tuloy lang. Kasi hindi po laging sabi pa nga nila sa term nila, hindi laging Pasko, meron din talagang hindi siya complete talaga. Sabi ko nga, mas maganda maraming pagsubok. Pasalamatan mo po yung dumaranas ka ng mga pagsubok kasi dun ka titibay. Okay, be consistent. And siyempre reminders po, gamitin ng tama ang vacation mode. Bakit siningit ko 'to dahil napapanahon siya ngayon, malapit na po ang ating, um, evaluation, first evaluation this month, April po. Ayan, so thank you so much, Ma-Rose Cappuccini. Thank you po sa inspired message. You're welcome po and thank you so much po sa iyong pag-comment, ayan. Dito po gamitin ng tama ang vacation mode. Bakit ko nasabi 'to? Dahil marami pong, parang binabalewala 'to. Ganito kahalaga ang vacation mode. Ngayon, April 9, so kung medyo mababa po yung inyong, puhunan pa, so make it sure na kapag, turn on na kayo ng inyong mga vacation right now. And then hanggang 15 puwede mong idiretso na lang siya. Okay, sa oras naman, kung hahatiin mo yung vacation mode mo, kung medyo malaki na yung iyong puhunan, so make it sure kung anong oras mo siya tinurn on, tandaan mo yung pag-turn off mo para hindi masayang yung oras. So sa mga kapanood na dito, 7 days, 168 hours po ang inalaw sa atin every month sa vacation mode. And thank you so much po